Sa video na ito, masisilayan natin ang tunay na pagkatao ng Asia's Soul Supreme, si KZ Tandingan. Hindi lang natin naalamin ang kanyang biography at lifestyle, kundi pati ang kanyang love story kay TJ Monterde, ang pinagmulan ng kanyang karera, ang mga hamon sa kalusugan na muntik nang magpatigil sa kanyang pagkanta, at ang buhay sa likod ng entablado. Ito ang kwento ni Christine Jen Lobregas Tandingan Monterde, o mas kilala ng buong mundo bilang KZ Tandingan. Ipinanganak noong Marso 11, 1900 sa Digos, Davao del Sur. Si KZ ay lumaki sa isang simpleng pamilya na puno ng pagmamahal at suporta. Ang kanyang ina na si Marites Tandingan ay isang licensed midwife at nurse, habang ang kanyang ama na si Texansico Tandingan Jr. ay isang musikero at dating politiko na unang nakapansin sa pambihirang talento ng kanyang anak. Mayroon siyang dalawang kapatid, sina Catherine Sherry at Tex Paul Matthew. Nag-aral siya sa University of Southern Philippines sa Davao City, kung saan kumuha siya ng Bachelor of Science in Biology. Isang patunay na kahit bago pa ang kasikatan, inuuna niya ang edukasyon. Alam niyo ba? Si KZ ay isang introvert. Sa likod ng kanyang powerful performances at matinding stage presence, mas gusto niya ang tahimik na buhay kapag wala siya sa spotlight. Mahilig siya sa earth tones, strawberry-flavored treats, sinuglaw, kwek-kwek, at mga lutong bahay. Ang perfect day para sa kanya, umuulan, nakakulob sa kumot, may hawak na kape, at nanonood ng Netflix. Ang pinakaimportanteng bagay sa kanya, ang kanyang microphone, notebook, college ring na gawa sa tinunaw na wedding rings ng kanyang mga magulang at ang engagement ring mula kay TJ. Noong high school, nakaranas si KZ ng vocal cord polyp, isang kondisyon sa lalamunan na nagbago sa kanyang boses. Kinailangan niyang uminom ng steroids at hindi na bumalik sa dati ang kanyang tinig. Isipin mo iyon. Isang mga awit na nawala ng kumpiyansa sa kanyang sariling boses. Ngunit sa halip na sumuko, tinanggap niya ang pagbabago at doon nagsimula ang mas malalim, mas soulful, mas kakaibang tunog na naging tatak niya ngayon. Bukas din siyang nagsalita tungkol sa mental health struggles, isang bagay na hindi madaling pag-usapan, lalo na sa isang konserbatibong Kristiyanong pamilya. Sa tulong ng mga kaibigan at profesional na gabay, natutunan niyang humingi ng tulong. Noong 2012, sumali siya sa kauna-unahang season ng The X Factor Philippines. Sa kanyang audition, inawit niya ang jazzy version ng Somewhere Over the Rainbow at doon nagsimula ang lahat. Siya ang itinanghal na grand winner. Ang panalo na iyon ang nagbukas ng pinto sa kanyang self-titled debut album noong 2013 na naglalaman ng mga kantang Puro Laro, Darating Din at Mahal Ko o Mahal Ako. Noong 2018, sumabak siya sa Chinese competition na Singer 2018. Doon niya pinahanga ang international audience sa kanyang rap soul rendition ng Rolling in the Deep. Mula Pilipinas hanggang China, pinatunayan niyang world-class ang OPM talent. Sunod naman, ang kwento nila ni TJ Monterde ay nagsimula bilang magkaibigan noong 2015. Sa parehong taon, naging magkasintahan sila. Matapos ang halos 5 taon, sila ay na-engage noong December 2019. Ikinasal sila noong August 28, 2020 sa The Farm at San Benito sa isang intimate ceremony. Noong August 28, 2023, muli silang nag-renew ng vows sa Quezon City upang makasama ng personal ang kanilang mga magulang. Ang katsilampong pagmamahalan ay naging inspirasyon sa mga kantang tulad ng Palagi. Dahil sa kanyang kahusayan, tumanggap siya ng Best Performance by a Female Recording Artist sa Awit Awards para sa kantang 1159. Itinalaga rin siya bilang Ambassador for Music ng National Commission for Culture and the Arts. Naging bahagi rin siya ng mga TV shows tulad ng Asap Natin To. Your Face Sounds Familiar? The Voice Kids Philippines. It's Showtime bilang hurado at cultural icon reference. Kilala ang mag-asawa sa pagiging pribado pagdating sa kanilang bahay at sasakyan. Ngunit may negosyo silang DIY Korean Ramen House sa Cagayan de Oro at may plano rin silang magtayo ng coffee shop. Patunay na hindi lang sila sa musika nag-i-invest, kundi pati sa negosyo. Hanggang ngayon patuloy si KZ sa pagre-release ng musika, concerts, collaborations at pagiging inspirasyon sa kabataan. Hindi lang siya singer.
Isa siyang kwento ng resilience. Isang patunay na ang kahinaan ay maaaring maging lakas. At isang babaeng patuloy na nagpapakita na ang tunay na unkabogable ay hindi lang sa boses, kundi sa puso.